Ano bang, anong date ngayon, Eddie? Anong date ngayon? Dito sir alam eh. Ano ngayon? Ang alam ko lang sir ngayon Sabado. Pero yung date niya, July 12. hindi ko nga sir alam. July 12, Sabado. Sabado ngayon. 2012. Ito si Eddie. Matagal na kami magkaibigan ni Eddie. Kailan ba tayo? Sir, matagal na sir dahil nung naglalaro tayo sa Sasis noon. Siguro mga 9, hindi pa si Presidente Erap ang Presidente yata eh. Si Presidente Ramos yata eh. Hindi, Presidente Ramos nagkasakit na ako nung si Presidente Erap nung panahon na yun. Hindi ko lang alam kung anong 19 yun. Yes sir, naglalaro tayo nun sa Sasis. Ito si Eddie, ito yung nagturo ng gitara sa akin kanya. Kasi siya, band leader na saan ka ba nakapunta na, Eddie? Sir, sa Singapore, Hong Kong, Malaysia, China, saka sa Dubai, Sharjah, ganyan. Middle East din yun sir, yung Dubai, Sharjah. Ano pangalan ng banda nyo? Crystal Classic. Ano mga binabanatan nyo? Variety sir. Meron kaming mga jazz, tapos mga slow song na easy listening, pop music. May rock and roll din kami, minsan nag-heavy rock din kami. Ano nangyari doon sa Eddie? Bakit all of a sudden nahinto ka tapos bigla ka nagkasakit? Paano ba nagumpisa lahat yon? Nagumpisa yun sir noong 1994 nung pag-uwi ko, galing akong China. Sabi ko para ako nagsasawa sa tugtugan kasi lagi akong puyat. Sabi ko ngayon mag-iiba ngayon ako ng negosyo. Umalis ngayon ako sa grupo. Sila bumiyahe ulit ng China, ako nagpaiwan ako. Nagnegosyo ngayon ako ng baboy. Namili ngayon ako ng baboy sa probinsya. Tapos binibili ko, ibinibenta ko rin sa pari diyan sa may Taguig. Tapos siguro mga nakailang biyahe ako, nung nandun ako sa bahay, bubuksan ko yung pintuan namin ganyan, nanginig bigla yung kamay ko. Itong kanang kamay ko nanginig. Hindi ko naman alam kung ba't nanginginig. Nagkaroon ako nung parang kinabahan ako sa sarili ko. Pero yung biyanan ko, saka yung asawa ko, nagtatawa sa akin. Sabi, nanginginig lang yung kamay mo natakot ka na. Dinala ako sa doktor. Dinala ka sa doktor. Pagkatapos, nasa probinsya kayo? Hindi, dito kami sa Coral. Sa Coral. Pagdala sa, umuupa kayo? Umuupa sir yung biyanan ko. Pero kami sir, may sarili rin kaming inuupahan ng misis ko. Sa Muntinlupa, sa may mutual homes. Tapos lumipat kami sa Bikutan. Tapos nung yun nga, sumama yung pakiramdam ko, bumalik kami dyan sa biyanan ko. Dyan sa Bikutan. Ilan ang anak mo nung nangyari yan? Ilan na mga anak mo noon? Malalaki na ba? 2 sir. Isang kasi malayo ang agwat eh. Si Lalaine, na siya, grade 7. Si Saloy, pa lang. Siguro, naglalakad-lakad pa lang na malayo ang agwat, 7 years ang agwat eh. Ngayon, mga ilang taon na yan? Si Lalaine sir, natatandaan ko yung panganay, 1985 ipinanganak eh. Tapos yung si Saloy, 1992. Yes sir. So, bali 85, 15 plus 12, 27 na yung isa. Yes sir, siguro. Yung isa 92, 8 plus 12, 20. 27. Hindi, balik tayo ngayon. Nanginig yung kamay mo. So, okay. Tapos sir, dinala ko muna sir sa doktor. Doon sa kaibigan daw ng misis ko. Dinala ko doon. Rinisitahan ako. Ang daming reseta sa akin. Pero, parang natatakot ako inumin dahil ang dami. Siguro sa umaga, iinom ako 5 tableta. May capsule pa, ganun. Basta mga 5 piraso. Minsan natatakot na ako uminom dahil sabi ko, hindi na ako makalabas ng bahay. Ang ginawa ko, nagalit sa akin itong misis ko. Sabi sa akin, ano ka ba? Hindi ka inom ng gamot mo, di ako na lang ang magtatrabaho mag-isa rito. Ikaw lagi ka na lang nakahiga dyan. Pero ang totoo nun, sir,
talaga nahihirapan ako doon sa gamot. Hindi na ako makatayo talaga eh. Hindi na ako makatayo doon sa kama. Teka muna, sang kang doktor dinala? Ano, sa yung... Dr. Flores. Kay Dr. Flores. Ano, doktor siya ng ano? Doktor siya, sir, ng yung mga sakit. Kunyari, kung anong sakit mong... General physician. Parang ganun, sir, oh. Ang sabi pa sa akin ng misis ko, ano raw yun eh, ni Marcos, doktor nila Marcos, ni dating presidente. So kailan nag-umpisa yung yung sinasabi mo na bigla kang kinumpine sa psychiatric ward ng UST? Ito na nga, sir, eh, nung panyang inom ko ng gamot, parang ang kilos ko, plastic na ako sa sarili ko. Yung minsan pakakainin ako ng nanay ko, parang wala na akong ganang kumain. Tas parang nagkaroon na ako ng isip na, papatayin ba ako? Dahil yung iniinom kong gamot nga, sobrang dami. Pag inaayawan ko, nagagalit sa akin misis ko. Di, ang ginawa ko ngayon, nung nandun na kami sa biyanan ko, tumakas ako, tumakbo ko. Nila ako, hinabol nila ako, na hanggang sa makarating kami dun sa UST. Ano yun? Parang ang tingin nila sa'yo, nawawala ka na sa sarili mo. Parang gano'n? Parang gano'n siguro, sir, na tingin nila sa akin, nawawala ako sa sarili. Pero alam ko yung ginagawa ko, kaya nga lang hindi ko mapaglabanan dahil nga siguro sa dami ng gamot na iniinom ko eh. Pero may sinabi ka sa akin tungkol dun sa dahil hindi ka nila matangay, merong isang yung pulis na kapitbahay nyo. Yes, sir. Napatakbo rin sir ako doon sa Alabastro. Maya-maya, sinabi sa akin nung mga nandun, si Mangdo, magpasama ka dyan, pulis yan. Di sinamahan sir ako ni Serdo. Di tiwala naman ako dahil minsan kainuman namin yun, mabait naman na pulis eh. Kaya ito na ngayon, nung dinala nila ako sa UST, dun nga sa yung hospital, nagtataka ako, bakit ba't parang sila lang ang nag-uusap? Hindi ako iniintindi. Parang nagkaroon ako ng pakiramdam na may gagawin sa akin. So ano nangyari? Ibig sabihin parang ang dapat doon gamutan no? Yes, sir. Pero sinasabi mo pinasok kang bigla sa psychiatric ward doon di ba? Paano nangyari doon? Ganito sila nangyari. Di umaatras na ako. Nag-usap yung yung misis ko at saka yung pulis. Nakita ko parang yung misis ko nagpapakyut. Parang gano'n na para ba nagpapabeauty doon sa pulis. Dalawang pulis kasi yun eh. Para tuyang ka. Parang bantayan ako. Umaatras na ako, papalapit ako sa pakiusap ko sa kanila. Pakawalan nyo na lang ako. Pupunta na lang ako sa probinsya. Magpapahinga na lang ako doon. Kung may sakit man ako, doon na ako sa probinsya magpapahinga. Ano nangyari? Pagkatapos nun, paano ka na ipasok? Dahil ayaw mo naman paano ka pumasok dun sa loob ng psychiatric ward? Mahirap dun Kasi ilalak ka dun di ba? Ilalak ka. Yung bang, nung nagpunta ba kayo dun, kasama yung Dr. Eddie? Hindi, sir. Hindi na sumama. Pero sinasabi mo, itong doktor na ito na gumagamot sa'yo, naging later on, naging ng asawa mo Naging asawa ng misis ko. Naging asawa ng misis mo. Pero ikaw ba, nung nandoon ka, nagsususpecha ka na Wala sila ko suspecha sa kanila. Wala sila ko suspecha sa kanila na may relasyon sila. Paano ka na ipasok doon sa loob? Eto nga sir, diniplomasya ako ni Serdo kasi may pagalang ako dun sa pulis na yun Sabi sa akin, Eddie, huwag ka matakot. Sabi sa nakikita mo ba itong nasa bewang ko? Baril to. Pag may nangyari sa'yo rito, akong bahala sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Ka lang nila, ECG. Pagkatapos, ano nangyari? Pinakyat nila ako doon sa hagdanan. Mag-isa lang ako. Nasa likod ko si Serdo. Sabi ko, saan ba rito? Second floor na. May nakita ko, sir, bukas na pintuan. Nakabukas, sinisilip-silip kong ganyan. Sabi ko, wala naman tao. Saan ba ako i-ECG? Sabi sa akin ni Sir Do, diyan siguro, diyan nakagano ako doon sa may bukana ng pintuan. Tinulak ako ni Sir Do. Siya mismo? Siya mismo ang tumulak sa akin, Pagpasok? Pagpasok ko doon, gano'n, bigla sumara yung pinto. Wala na palang yun.
Wala nang bukasan. Wala nang bukasan doon sa loob. Wala So, nang- ano nangyari doon sa loob? Iyak ako ng iyak. Ah. Humingi ako ng tulong. Sabi ko, Sir Do, tulungan mo ako, Sir Do. Sabi ko, wala ako sakit dito. Tulungan mo ako. Wala hindi niya na ako pinansin. Mag-isa lang ako doon sa kwarto. Ang nakakapagtaka, eto na. Nung habang umiyak ako, paglingon kong ganun, yun, meron ng mga attendant na Puti. nakaputi lahat sila. Ano ginawa nung attendant sa'yo? Nakaupo sila sa lamesa. Tapos nakangiti sa akin yung iba. Nakatingin sa akin, nakaganon ako doon sa pinto. Ang ginawa nila sa akin, niyayaya ako, umupo ka dito. Sabi sa akin, umupo daw ako doon sa lamesa. Ang ginawa ko naman, imbis na umupo ako sa lamesa, wala na ako tiwala, sir eh. Sigaw ngayon ako na sigaw. Ang ginawa, tinakpan ako sa bibig, sinakal ako dito, tapos inanong sir nila ako, hinawakan yung dalawang kamay ko, pati pa ako, binuhat nila ako papasok doon sa loob ng kwarto. Pagdating doon sa loob ng kwarto, ilinak ako ng dalawang kamay ko, ilinak doon sa higaan. Nung nandun na ako, tinusok ako dito. Yan, una. Tinusok na nila ako dito. Tapos yun, unti-unti nagdilim na yung paningin ko, bagsak na ako, nagising ako, nandun sa loob. Tapos may mga may mga iba-ibang tao na rin nandun sa loob ng kwarto. Pero nung nagising ka doon, naalala mo pa yung nangyari, Eddie? Naalala ko, sir. Alam ko yung nangyari. Pero Wala rin ako, wala lang ako magawa dahil nakatali na sir ako eh. Tapos pinakakalag ko dun sa, yung parang tingin ko sa kanya, parang loko-loko. Sabi ko, pare, kalagan mo ako. Lumapit siya sa akin, tapos kinalagan niya ako yung yung tali ko rito sa kamay na dalawa. Tapos yun, upo lang ako dun sa loob ng dun sa may pinakakama. Nakaumupo na lang akong ganun. Mga ilang araw ka na-confine doon sa Siyam na araw, sir. 9 days. Tapos pinalabas ako nung doktor. Yung doktor na, nakalimutan ko sir yung pangalan. Kung magaling na raw ako, palalabasin ako. Pero kung hindi ako magaling, hindi nila ako palalabasin. Ang ginawa ko, kahit na alam ko yung nangyayari, sinasabi ko na lang sa mga tumitingin sa akin, may sakit ako, inaamin ko, may sakit ako, ganun, para nalang palabasin nila ako. Kasi pag sinabi mo rin na wala ka sakit na magaling ka, parang pakiramdam ko, hindi nila ako palalabasin, ganun. So, pumayag sila? Pumayag sila, tapos pinasundo ako doon sa, yung hipag ko muna ang pumasok, yung Rachel, at saka may kasama siyang isa na babae. Yung misis ko hindi nagpakita sa akin. Ano yun? Nakauwi ka pa sa bahay nyo pagkatapos na? Yun, nakauwi pa sila ako sa bahay namin, doon sa, sa biyanan ko. Nagsama pa kayo ng misis mo? Nagsama kami, sir, pero ang ginawa sa akin, doon na sila sa second floor natutulog. Ako mag-isa doon sa baba. Kailan dumating yung panahon na nalaman mo na si misis mo at saka yung doktor Matagal-tagal pa rin, sir, kasi ang nangyari muna, nung nandun ako doon sa baba, pinatawag ako nung misis ko doon sa taas, pinaakyat ako, nag-usap kami, ang sabi pa niya sa akin, mag-a-abroad daw siya, pero bago siya mag-abroad, kailangan maghiwalay muna kami para wala na raw siyang problema. Iyak ako na. Magli-legal separation, parang gano'n? Parang gano'n, sir. Wala naman siya sinabing gano'n na legal separation. Ang sinabi niya lang, gusto niya, maghiwalay muna kami. Kahit na masakit daw sa loob niya, iwanan niya yung dalawang bata sa akin. Yun. So, ano nangyari pagkatapos na? Umalis siya. Hindi naman siya natuloy. Papuntang sa Australia yata. Hindi naman natuloy. Tapos bago siya matuloy nun, pinapunta pa niya yung anak ko na panganay, pati yung bunso dun sa bahay na tinitirang ko, na nagpapaalam sa akin, may pipirmahan daw ako na mga papeles para makaalis yung dalawang bata. Hindi ako pumayag. Sabi ko, iwan sa akin yung bunso man lang, yung panganay ang dali niya. Tapos nung sinama nila ako doon sa Women's University para mag-usap kami nung asawa ko, tumakas sila. Hindi nila ako hindi nila ako kinausap. Naghintay ako doon sa restaurant na usapan namin, hindi naman sila dumating. Kaya ayun, umuwi rin ako sa bahay namin, mag-isa lang ako. Tapos nabalitaan ko na lang, nakalipad na sila sa Australia. Nagpunta na Australia misis mo, pati mga bata? Pati mga bata, sinama niya. Sinong kasama ng misis mo sa Australia? Yung kapatid niya yatang panganay, yun nata, saka yung biyanan kong na babae. So, hindi kasama yung doktor? Hindi pa kasama yata yung doktor. Pero ngayon?
Nang mabalitaan kong umuwi na sila rito sa Pilipinas, doon ko na nabalitaan na na sila na ng doktor nagsasama. Ito sila sa Cavite. Ano ba yun? Hindi, ngayon sir, ng panahon na to, namatay na yung doktor eh. Patay na rin yung doktor, si Dr. Flores. Yung misis mo. Yung misis ko nandyan sa Cavite, nagtuturo. Yung mga anak mo. Yung isa nasa Saudi yata, nag-abroad. Kasi hindi ko alam sir ng balita kung nasa Saudi o nasa... Naiwan sa Australia. Wala na, ang nasa Australia na lang yung kapatid nilang isa, yung si Jennifer. Ito kasi si Eddie, kanya dinodokumento ko to, pagkatapos niyan, parang sa obserbasyon namin, nagbabasketball kami noon. Parang sumama ang health niya. Hanggang parang pumayat ng pumayat ito. Yung pala, hindi na naglaro ng basketball, papunta-punta doon. Yung pala, meron na siyang iniinda para sa kidney, palagay ko. So ano yung paano mo pinaglabanan yan, Eddie, yung sa kidney mo? Sir, yung sabi ko, kasi iniisip ko, walang-wala talaga akong pera. Sabi ko, kailangan labanan ko talaga to. Kahit sa ayaw at sa gusto ko, kailangan paglabanan ko to. So, ginamot mo? Kasi wala kang gamot, hindi mo naman na pinagagamot, pinahayaan mo lang. Oh. Sir, nagpunta muna ako doon sa doktor sa Bicol. Rinisitahan nila ako ng Ofloxacin. Kasi libre yung pa-check up doon sa generic na butika. Ito lang, hindi ko lang nagustuhan. Alam nilang wala na talaga akong pera. Gusto pa ako papuntahin ng doktor doon sa clinic nila sa Ligaw. Na tinanong ko siya. Sabi ko, Dok, para saan ba? Ba't pupuntahin mo ako ng Ligaw? Para ma-ultrasound ka. Sabi ko, magkano ang bayad, Dok? Sabi niya, 1,000 lang naman yun eh. Walang-wala talaga akong pera. Sabi ko, walang tumatanggap sa akin ng trabaho. Anong ibabayad ko dun, sir? Kaya ang ginawa ko, hindi ako sumipot dun sa usapan namin na Probinsya yan. Sa probinsya to, sir. Hindi, paano ka? Nagpunta ka sa Maynila? Bago ko pumunta rito, katakot-takot na hirap, sir, dahil yung sakit ko, pag nandun ka sa bus, pag umuugang ganon, talagang masakit. Titiisin mo talaga, tapos para kang natatae, na parang may babagsak sa pet mo. Hindi ka umiihi ng dugo dyan. Nung una, sir, hindi pa ako umiihi ng dugo. Ang iniihi ko, parang may mga bato siya na durog. May mga bato na lumalabas dun sa ihian ko. Kaya natutuwa naman ako, sabi ko, papagaling na siguro ako dahil may lumalabas na bato-batong malilit na durog. Ganun. Anong mga ginawa mo, Eddie, na para subukang pagalingin yung sarili mo? Kasi hindi ka naman na pumupunta sa doktor, ayaw mo rin uminom ng gamot. Paano mo sinubukan? Doon sa probinsya, ano mga sinubok mong gamot doon? Yung sir, yung tinatawag ng mga pinsan ko, minunga. Dahil nung dudumi akong ganyan, iihi ako, parang may gusto lumabas na laman dun sa may puwetan ko. May kinakapa ko eh. Sabi ko, bituka siguro to na gusto lumabas dun sa may puwetan. Ang ginawa ko, nagtanong ako dun sa kaibigan ko sa Bicol. Sabi, Almoranas yan. Di nakita mo, Almoranas, pagkatapos meron ka ring sakit sa pag-ihi. So, kailan ka ikwento mo nga yung yung sinasabi mong yung may nakapakang parang bubog sa titi mo. Yung parang bubog, sir, sa titi ko, di ginaganon ko dahil sabi ko, ba't kaya ako hirap umihi? Ginaganon ko, sir, biglang may nakapakong matalas. Sabi ko, eto siguro. Nagkaroon ngayon ako ng isip na sabi ko, saan ko ito tatanggalin? Paano ko ito tatanggalin? Ang ginawa ko, sir, hinawakan ko yung matalas na yun na nandun sa balad lambi na titi ko. Ginawa ko, tinali ko siya ng goma para nakahiwalay na siya doon sa titi. Tapos nagpasama ngayon ako doon sa kay Kuya Romeo. Sabi ko, sino ba rito yung nagtutuli? Yes, sir. Bakit? Patatapyas mo doon sa nagtutuli? Yes, sir, ipapatapyas ko yung yung balat na yun na parang may matalas doon sa loob. Yun ang bala ko, ipapatapyas ko para matanggal. Kasi baka yun ang sanhi ng pag-ihi ko na
hirap akong umihi na minsan kumakadyot-kadyot lang na ganun. Inano ba? Pumayag ba yung... Hindi sir, nagalit sa akin. Oh, Sabi sa akin, sobrang tigas ng ulo mo eh. Sabi sa akin nung manunuli. Ipapapukpok mo sa akin yan. Hindi naman yan tuli na kalalabasan yan. Tinali mo lang yan ng goma. Pag pinatukan ko yan ng labaha, pag pinukpok ko yan, sabi niya gano'n, akala mo ba maliit na sugat lang yan na parang tuli? Hindi. Malaking yan. Malaking sugat yan. Kaya sabi niya, kung gusto mo, sa iba mo na lang ipaano. Sabi, hindi niya ginawa. ayaw niya. Sabi ko sa kanya, sir, pupukpukin na lang naman eh. Sabi ko, ako naman ang masasaktan, hindi naman ikaw eh. Makulit ka eh. Yung nagagalit na para kaming mag-aaway na, niyaya na ako ni Kuya Romeo na umalis na rin sa lugar dahil nagkakainitan kami ni Kuya Romeo. Di umuwi muna sir kami sa bahay. Ano ginawa mo? Ang ginawa ko sir, dahil sabi ko parang nagdagaano talaga ako, nag-iisip ako na yun ang dahilan talaga. Sabi ko, alam ko na, sabi kong gano'n. Tirahin ko to ng anesthesia, ako na lang ang mag-isang gagawa nito. Bumili ngayon ako ng anesthesia, yung 20 pesos yata yun, na ganito kalaki yung bote, mga ganyan, tapos may takip na may aluminum sa dulo. Di sabi ko, eto na lang ako na lang mag-isang gagamot sa sarili ko dahil total wala akong pera. Wala rin ako, pag inano ko to sa doktor, sisingilin ako ng 1,000 eh. Wala na akong kakainin, bukod sa wala na akong kakainin, wala naman akong pambayad talaga. Ang ginawa ko ngayon, bumili rin ako ng ringgilya ng manok. Yung injection ng manok. Ang ginawa ko, sabi ko, isang boteng ganun eh. Sabi ko, hindi ako doktor, sabi ko. Baka mamaya masama to sa katawan ng tao pag inubos ko etong anesthesia. Ang ginawa ko sir, kalahati lang ang inano ko. Ikaw na mismo. Kinarga ko dun sa ringgilya. In-injectionan ko ngayon yung titi ko doon sa may balat. Pagpasok nung nakita ko yung injection, naubos na yung laman nung pinaka-ringgilya. Kinapaka-pa ko na siya ngayon. Ginaganon ko, sabi ko, medyo may kaba rin ako ng konti. Pero talagang ang gusto ko matanggal talaga yung parang matalas dun sa sa lambe. Ginaganon ko, manhid na, sabi ko. Kinuha ngayon ako ng gunting. Ginunting ko ngayon yung pinakabalat niya. Gusto ko ubusin talaga yung balat na nandun yung matalas. Pagdating doon sir, parang mayroong ugat na litid yan. Tatamaan yung yung gunting. Ayaw tumalab ng gunting. Natatakot na ako na idiretso. Sabi ko, atras ako. Natatakot na ako dahil ayaw na tumalab ng gunting eh. Ang ginawa ko, ibinalik ko siyang gano'n. Para lang matanggal ko lang yung balat. Sabi ko, sana tinamaan yung yung pinakamatalas niya. Nung matanggal na yun, binalot ko siya ng ng parang basahan. Dugo yan. Hindi naman sir. Basta pagkatanggal ng balat na ipatong mo kagad yung basahan. Yung basahan na pambabalot mo. Binalot ko siya ng yun natigil na. May nakita kang bubog? Wala naman. Wala naman sir. Ginanong ko yun. Balat lang. Sabi ko, balat din. Sabi ko, failure yata yung kamali ka. Yung gunting ko dahil hindi umiretso dun sa pinaka-target na na tatanggalin. Dahil pag gano'n ko, ayaw tumalab, iwinano ko siya, ibinuluktot ko yung gunting. Pag gano'n ko, yun, tumalab. Kung yung talaban lang ng gunting, yun ang inano ko na, ginunting ko. Pagkatapos yan sa probinsya, punta ka na sa Maynila, no? Nakikita ko nung magbabasketball tayo. Kaya naman ako napunta uli ng Maynila. Eto, nagkausap sa internet yung pinsang ko. Si, Orchola na pinsang ko na babae. Tapos yung anak ko, nagkausap sila sa internet na, yun nga, bibigyan daw ako ng pera ng anak ko na panggamot ko sa Manila. Di sabi ko, luluwas ako ng Manila para magkita kami nila Lane. Ano nangyari? Ang nangyari naman sir, nung pagdating ko naman dito, nagkita kami ng anak ko, hindi naman ako binigyan ng pera. Kahit na magkano, hindi ako inabutan. Sabi ko, panggamot ko, hindi ako binigyan. Bakit?
Ewan ko sa kanya, siguro pinipigil siya ng mama niya na huwag mong bibigyan yung papa mo kahit na anong mangyari ha. Takot siguro sa mama niya. Kaya wala, kahit magkano, hindi ako binigyan. Ngayon ba, nagkikita pa kayo ng mga anak mo? Hindi na, ang tagal na dahil walang communication sir. Tapos inanap nga namin siguro nung mga 1 linggo na nakakalipas, inanap namin nung kaibigan ko sa internet dahil marunong daw si Romeo sa internet eh. Nung makita niya doon, walang information. Lalin Orchola, walang information. Hindi rin niya makuha kung paano namin kukontakin. Yung anak ko rin na bunusog, ganun din. Wala rin information. Pero alam mo pa, Eddie, yung tirahan ng misis mo doon sa Cavite? Alam ko sir, kaya lang, sinabihan ako ng bayaw ko, wag na lang ako pupunta doon kasi kilala mo naman si ate, Eddie. Sabi sa akin ni Gamay, pag may kailangan ka, ako na lang ang kausapin mo. Wag mo nang intindihin si ate kasi kilala mo na ugali niyan. Yung sinasabi mong kasi nagse-self-medication ka ngayon doon sa pag-ihi mo kasi ano mga una-una sinasabi mo kalamansi, Yes, sir. Pagkatapos sinabi mo rin sa akin ginawa mo, bumili ka ng straw tapos doon sa hardware. Sa yan sir, sa Bicol yan nangyari na ang ginawa ko dahil minsan nagtitinda kasi ako ng sigarilyo sir. Nainis ako doon sa pag-ihi ko dahil pag iihi ako, kinakadyot ko ng ganyan, ayaw pa rin lumabas. Nainis na ako, sabi ko, talagang barado siguro. Una sir, nilagyan ko muna siya ng hose na ganito kahaba. Tinusok ko siyang ganon. Tapos ibinalot ko siya doon sa titi. Ito yung butas ng titi, may hose yan na ganito kahaba. Pag iihingayin ako, may lumalabas na. Pero may lalabas din dito wala sa hose. Yung iba, nandun sa loob ng hose, papatak. Yung iba naman dito sa gilid. Tapos, pag umihi ka na ng ganun, natatanggal sir. Yung hose, yung sauce sumasama. Sabi ko, hindi pa rin epektibo. Tapos, nakaganon ako sa pader lagi. Lagi akong hirap, nakatayo ako dati umihi sir eh. Hirap ako, magpapatagal ako ng mga ilang minuto bago ko, tatayo na naman, lakad na naman ako. Ganun sir ang ginagawa ko. Pagkatapos niya, yung natatanggal, bumili ka ng ibang hose. Pagkatapos, sinuot mo hanggang Bumili ngayon ako sir ng mahabang hose kasi yung dito sa may puwet natin, ito yung puwet natin, yung meron dito parang bakante na magmula doon sa betlog. May bakante dyan, di ba sir? Napapansin ko, laging mahapdi yun. Laging masakit. Laging masakit yun nandito sa gitna. Sabi ko, paano ko to aabutin tong lugar na to? Sabi ko, alam ko na. Tingnan ko nga kung kaya ng hose na mahaba. Yung bumili ngayon ako sir ng hose na mahaba. Tapos ngayon, dinahandaan ko muna siya sir. Dahil nung una, naipapasok ko lang sa hose dati, ganito lang kahaba. Hindi sumakit? Hindi. Sa umpisa sir, pag pinutusok mo siya ganyan, masasaktan ka sa umpisa. Pero pag yung ginigiling-giling mo na siyang gano'n, yung dinadahan-dahan mo siyang ganyan, mararamdaman mo, nakahaba ka na. Mga ganyan nakahaba. Pahinga ka ng konti. Tapos, tusok mo na naman uli. Dahan ulit ganyan. Paunti-unti, huwag mo naman kasi sir bibiglay na gano'n. Yung dahan-dahan lang na ganyan. Yung parang kapagong ng kabagal. Pag ganyan mo, tapos malalaman mo ngayon, pagdating na rito sa may betlog. Mararamdaman mo yung... Yes sir, yung pinaka... Gano'ng kahaba yung pumasok? Mahaba sir. Dahil hanggang hanggang puti. Isang dangkal o... Yung titi natin, kunyari, ganito kahaba. Tapos dadaan pa yung itlog. Tapos sa may bandang puwet pa, siguro mga ganito kahaba. Oo nga, ganyan kahaba sir. Nakarating doon. Malalaman mo sir na yun ang pinaka-ending nung hose na hindi na siyang itulak mo man siya, hindi na siya aabante kasi nandun na siya sa may puwetan. Ito yung pinaka-puwet na labasan ng dumi natin, nakatutok na siyang ganyan. Kung sa kanan, nandito nakatutok yan, nakaganon yung hose. Hindi na mo na, kahit napilitin mo man, masasaktan ka na lang na masasaktan, pero parang walang yung masakit na parte. Narating ko sir, pati yung sabi kong gusto kong tamaan na lugar, na yung sa may bakante ng itlog sa puwet, yon narating niya yon. Yung ginawa ko naman, nung hinugot ko dahil sa bandang kaliwa siya,
inugot kong ganun. Hindi pa ako kontento. Sabi ko, ganun pala. Inana akong ganyan. Pahinga ako ng konti. Maya-maya naman, yung kanan naman ng inano ko. Yung pinadaanan ko ng hose. Ano yun, nawala yung sakit? Nakatulong ba sa yung ginawa? Nakatulong sir, dahil yung ihi ko, yung medyo, medyo malakas na yung ihi. Kaya nga lang, mahapdi pa rin. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon sir, mahapdi-hapdi pa rin. So, ilan taon na Eddie ang, ilan taon na? Matagal na yan. Hindi sir. Nung naglalaro tayo noon, yes sir, nung naglalaro tayo noon, ang ko noon, yung pag-iihi, di ba marami sir ako injection na inabot, sa Manila Doctors, tapos sa UST. Siguro sabi ko, nagkaipon-ipon yung mga gamot na tinusok sa akin, tapos yung mga ininom ko pa na tableta. Kaya ang epekto, saka meron pa sir sa akin, pinainom yung doktor, na yung misis kong may sa akin, may inabot sa akin na inumin mo raw to. Sabi, pan-champion yan, lalakas ka. Nung ininom ko, sir, tapos sinakay nila ako sa kotse. Papunta kami ng Quiapo. Nung pababa na kami yung kotse sa Quiapo, sa may Quiapo Church, naramdaman ko, biglang natunaw yung gamot dito. Dumiretso sa bayag ko. Gumano, no? Parang pumalupot. Dito sa bayag ko. Siguro, yung naglalaro na tayo nun, sir, yun ang iniisip ko siguro. Yung nakapalupot sa akin na gamot na binigay ng misis ko, yun ang umiepekto dun sa, pag umiihi ako, kailangan ibirit ko. Tas, parang ganun. o ganun ako umihi. Yung iihi siya, titigil. Kailangan, buwelo ka na naman. Ganun. Parang may barado siya. So, hanggang ngayon, ganun ang ihi mo. Ay, ngayon sir, hindi na. Ang iba naman ngayon, ang pag-iihi ako ngayon, di hawak kong ganyan yung ihian ko. Bibilang, masakit na masakit, no? Bibilang ako ng mga 3 seconds. 1, 2, 3, yun, biglang lalabas yung ihi. Shh. Yun, masakit yun. 5, 6, 7, 8, hanggang 12, sir. 12 seconds. Pagdating na nakaabot na kami ng 12 seconds, wala na yung sakit yan. Yun, natatawa naman ako. Pag yung mga nakaalipas na yung 12 seconds, parang masaya na naman ako dahil natapos ko na naman yung kirot. Ano yung sinasabi mo na nakatulong sa yung pag-inom ng purong kalamansi? Yung mga, sabi mo, mga 18 hanggang 20 peraso, umaga, gabi. Yes, sir. Kasi nung umiinom ako nung kalamansi, nung hindi pa ako umiinom sir ng kalamansi noon, ang dumi ko, nagtataka ako lagi sa dumi ko, kasi iniinano ko rin sir, tinitingnan ko kung bakit anong resulta eh. Yung dumi ko, meron siya sir, yung parang bago siyang ganun. Tapos dito sa unahan, may maitim. May maitim na dumi. Ibig sabihin sir, hindi sabay silang na yung isa, matagal na. O yung isa, matagal na sir. Tapos yung isa, bago pa lang. Magkadikit. Ba't ganun yung dumi ko? Tapos ngayon, ang hirap pa sir idumi. Kailangan kumapit pa ako sa kung ano makakapitan ko. Kasi kung hindi mahirap. Iniiri mo. Iniiri ko talagang maigi. Tapos pag nakalabas na, mahapdi pa rin. Pero sabi ko, okay na. Tapos saka titingnan ko yung dumi ko kung ano nangyari. Bakit ganun? Hirap na hirap ako ilabas. So, pati isay mo, nakatulong din sa pag-ihi mo yung kalamansi. At saka Nung uminom na ako sir ng kalamansi, umaga, gabi, anong nangyari na, pag dudumi ako, parang swabing-swabe na, masakit pa rin. Pero hindi na yung katulad ng... Sa ihi mo naman, anong nangyari sa ihi mo? Yung sa ihi ko naman, parang meron siya lumalabas ng mga dugo-dugo na parang damunggo. Minsan naman, hindi pahaba. Tapos minsan mga tuldok-tuldok. Pag tinapon mong ganyan yung ihi, matitira mo yung parang tuldok-tuldok saka yung parang mahabang ganyan. Pag ginanyan mo, hinawakan mo, ginanyan. Pero hindi ka araw-araw umiinom ng kalamansi? Tinitigil-tigil ko rin sir kasi sabi nga nila masama daw yung yung araw-araw din. Pag napansin ko na medyo maganda na yung yung pakiramdam ko, tinitigil ko na muna. Hindi yung porket maganda na yung pakiramdam ko, inom pa rin ako ng inom. Gusto ko, hindi ganoon ang ginagawa ko. Pag gumanda na yung pakiramdam ko ng konti na napansin kong ang bilis ko maglakad, ganito,
tinitigil ko na muna yung kalamansi dahil ibig sabihin, baka masobrahan na ako. Ito, teka muna, may dadaan. May commercial. Ito si Eddie. Ilang taon ka na ngayon, Eddie? 49, sir. 49. Lumalaban doon sa kanyang sakit. Mag-isa. Walang doktor ito. Siguro sa tagal ng nakilala ko ito, meron na sigurong 7 hanggang 10 taon. Nakita ko itong sakit niya na ito, nilalabanan niya. Mahigit na siguro may 6 o 7 taon na rin, Eddie, no? Matagal na, sir. No, matagal na, no? Nilalabanan mo ito mag-isa, pero so far, so good. Okay naman. Yes, sir. Kasi iniisip ko, wala, kahit anong gawin ko, wala naman ako panggastos din na rito sa, sa sakit ko. Pinababayaan ko na lang na, sabi ko, ang importante, malakas ang katawan ko, buhay ako, at saka, kung gusto ko, nakakapaglaro ako ng basketball. Medyo parang malapit na uli na makapaglaro ako ng... Yes, sir. Kung katulad, nakakapag-referee pala ako sa basketball ngayon, ibig sabihin, nakakapaglakad ako ng maayos. Kaya nga lang, ang pinaka, ko rito, yung parang nahihirapan ako pag yung panahon na naiihi ako. Dahil alam ko, eto na yung yung latigo. Parang gano'n, linalatigo ko. Pero yung pag-ihi mo, madala? Ngayon, sir, medyo matagal na. Nung nakaraan, sir, na dumating kaya, hindi kaya ata, sir, nung dumating, 3 games na basketball sa Sases, hindi ako umihi. Ibig sabihin, ang laki na ng interval. So, anong iniisip mong yung pinaka magandang nangyari sa'yo na parang nagpalakas sa'yo at saka kalamansi ba? Hindi, malaking tulong yan, sir, sa akin. Dahil yung kalamansi na yan, sabi ko, kung hindi dito sa kalamansi, siguro, laylay na ako ngayon, yung bagsak na ako dahil sa pagdumi lang, sir, Pag nahirapan akong dumumi, ang mahal ng suppository. Yung pinaka, yung epektibo na suppository, 21 pesos yata. Ang sinasabi mo, straw na nilalagay mo? Ayun nga, sir. Yun ang ginagawa ko suppository. Ang ginagawa ko, mga 2 pirasong kalamansi. Pag hirap na hirap ako dumumi, ginagawa ko, ko sa baso. Tapos, pasok ko yung hose dito sa pet ko. Pagpasok dyan ng hose, kukunin ko yung yung kalamansi, ilagay ko sa bibig ko, sinusumpit ko ng straw, papunta dun sa puwet. Tapos mga 30 minutes, maghihintay akong ganyan. Yung para bang pagpakiramdam mo matatay ka na, yung pumunta ka na doon sa sa kubeta. Effective, sir. Pag dumi kong ganyan, ang ginawa ko dahil may sakit ako, ayokong dumumi dun sa yung pinaka bowl. Ginawa ko, hindi lang alam nila, Kuya Gudeng, dumudumi ako dun sa sa flooring. Pero linilinis ko, para makita ko kung yung lalabas dun sa Minsan nakikita ko parang mga sipon. Yung pagkatapos kong bombahin ng kalamansi, pag dumi ko parang may mga sipon. Tapos minsan may kasamang dumi. Tapos may sipon, ganyan. Minsan naman parang may dugo, ganun. Tapos linilinis ko yun bago ako lumabas ng kubeta. So sa kidney mo, palagay mo, medyo nag-improve ka na? Yung sa kidney ko, sir, hindi ko naman siya... Yes, sir. Kasi pag ihinga ako, sabi ko sa'yo, pag... Hapdi pa rin. Hindi, sir, nawawala yung kaya 3 seconds. Pag 3 seconds, 1, 2, 3, ayan na, lalabas na yung ihinga. Masakit. Gagawin ko, yung sakit, ko siya, yung... Titiisin mo? Yes, sir, parang kumbaga sa tubig, nagpapati-anod ako. Ko lang to dun sa... Yung isip mo lang. Yes, sir. Isasandal ko tong ko dun sa bato, kung saan pader, ganun. Tapos pagdating na ng 12 seconds, yun, wala na, ulit. Parang normal na naman ako ganun. Ito si Eddie, nilalabanan yung kanyang buhay ng ilang taon na, walang gamutan, naglalakad mag-isa, nakakapunta kung saan niya gusto. Masaya rin ang buhay. Okay din. Nakita ko dati mahinang-mahina, ngayon unti-unting lumalakas. Abangan natin yung mga sumusunod pa na
paglakas ni Eddie doon sa sarili niyang gamutan. Eddie, anong gusto mong sabihin doon sa mga tao may sakit na katulad mo? Yung sa mga may sakit na katulad ko, huwag kayong magpapanik na pag nakakita kayo ng ganito, naku, delikado, ganun. Mapapakiramdaman mo naman yung sarili mo, ilakad mo. Tingnan mo kung kaya mo lumakad. Kaya ko naman pala. Basta sumuntok ka. Ay, kaya ko naman pala sumuntok. Para maramdaman mo kung talagang dapat mo ng dapat ka na talagang ipunta sa doktor. O kaya kung kanino, kung sa albularyo man o ano. Wala nang pandoktor. Tas kung wala kang pandoktor, di tingnan mo na lang yung sarili mo na basta wag ka magpapanik na ganito dapat kagad. Mo lang kung ano yung pinagmula ng sakit mo, malay mo meron ka lang nakain na, kasi na food poison na rin ako rin sir eh. Nakakala ko mamamatay na ako eh. Yung pag food poison sa akin, pagkain ko ganyan, naramdaman ko na eh. Nandito na sir, kaya lang nandito na malapit sa lalamunan ko. Pakiramdam ko maliit lang na na bagay yun. Sabi ko, lunukin ko na kasi kaysa iluwa ko yung kinain ko na tinapay na pandikoko. Yung pagdating ko ng mga alas 11 ng gabi, yun. Suka, tae. Wala na akong maisuka, inom ako ng tubig. Nagpanik na rin ako, tapos sigaw na ako ng sigaw doon sa nanay ko. Nay, ano mo ko sa doktor, hindi ko na kaya yung sakit. Wala rin magagawa nanay ko. Kaya sabi ko, dalhin ako sa doktor wala rin naman siyang pera. Ang ginawa, nagpunta sa kapitbahay, nanghingi ng basta yung gamot na para sa pagtatae. Wala, iniluwa ko rin. Tapos ang ginawa ko, nagdasal na lang ako dun sa may higaan ko. Sabi ko, Diyos ko, patulugin mo ako. Pag hindi mo ako pinatulog, sigurado madidedbul ako. Lalamig na yung buong katawan ko, sir eh. Ayun, biglang pumasok. Yung sabi ko nga, huwag magpapanik. Pag ganun ko, pinakiramdam ko yung sarili ko. Nanlalamig ako. Ano ang kailangan pag nanlalamig? Siyempre, init. Punta ngayon ako doon sa stove. Naglagay ako ng uling. Sinindihan ko. Umapoy ng malakas. Tabi ako doon sa apoy. Nung nandun na yung apoy, nararamdaman ko sir yung lason. Di kunyari, ang sakit ng lason, ganyan kadiin. Ganyan ang laban, lumalaban ka doon sa lason. Pag tinamaan siya sir ng apoy yung katawan mo, pag nag-init na yan, yung buong katawan mo nag-init na, sabi nung lason sir, Bumibitaw siya na para bang wala na siyang talab, hindi niya na makita, hindi niya na yung sakit, hindi niya na maitusok dun sa katawan mo dahil tinatamaan siya nung init, linalabanan siya nung init nung yung stove. Pag mainit na, ayun na. Pakiramdam ko, yung pagdadasal mo, maganda rin. Yun nga sir, yung pagdadasal ko nga nun, biglang pumasok sa isip ko, nanlalamig ako para akong maninigas. Tinulungan ka ng yun nga sir, tinulungan sir ako ng Panginoon doon. Pag ganun ko, naramdaman ko parang bumitaw na yung sakit. Sabi ko, eto, kaya ko na tong sakit na to. Yun. Nakatulog na ako, pagising ko sa umaga, yung paningin ko, biyak eh. Yung ang tao, ganyan ang tao, nakadiretso. Pag tinignan mo siya ng mata mo, parang nakabaluktot na ganun. Ganun ang pinaka-vision mo pag galing ka sa lason. Ginawa ko. Naka-recover ako. Ginawa ko, naglakad ako sa Sases, pag ganun, paikot na ganun hanggang Alabastro. Inano ko ulit, iniinsayo ko ulit yung katawan ko. Yun, lumakas na ulit ako. Mabilib ako sir. Yun nga sir eh. Ganun lang siguro, makukuha ng exercise, tapos pawis, lakas ng loob, tsaka dasal. Saka nakakatakot kasi sir minsan eh, yung iba, hindi naman salina lahat ko. Yung iba kasing nagpapatupad ng paggamot. Yung iba naman sir, abusado. Ang ginagawa nila minsan, saksak lang na sila ng saksak ng... Hindi, saksak lang sila ng saksak ng injection. Katulad ng ibang nangyayari, nasusobrahan. Tapos ngayon, siyempre, lalo nangihina yung tao. Tapos minsan, na yung human rights pa, sa pagpapagamot, masyadong, hindi masyadong bistado. Yung ginawa lang nila sa akin na ikulong nila ako ng yung pagkulong nila sa akin na tinulak ako dun sa UST. Sinunod lang nila yung ng asawa ko eh. Paano naman yung sarili ko na sabi ko, uuwi na lang ako ng Bicol. Huwag nyo na akong... Hindi na ako pinapirma, sir.
Mga kaibigan, abangan natin yung mga sumusunod na pahayag ni Eddie. Nawa, mapagwagian niya yung kanyang sakit at mabuhay ng matagal si Eddie at magsilbing inspirasyon doon sa mga iba na walang-wala at saka nagkakasakit din, ano? Hindi siya nawawala ng pag-asa, hindi naaawa sa sarili niya, ginagawa ng paraan yung kanyang sarili. Okay, over and out.